Mainit na balita, 15 ang pinakabagong bilang ng mga nasawi sa paglubog ng isang barko sa dagat na sakop ng Basilan kaninang madaling araw. Nagpapatuloy ang search and rescue operation sa lumubog na MV Trishna Kristen 3. Ayon sa Coast Guard District Southwestern Mindanao, mahigit 300 ang naligtas sa isinasagawang search and rescue operations. 28 naman ang nawawala at patuloy na hinahanap. Sa paunang investigasyon, galing Zamboanga City ang barko at papuntang Holosulu nang biglang pasukin ng tubig. Patuloy pa ang investigasyon ukol sa sanhi ng paglubog ng barko. Dinala na sa iba't ibang pantalan ang mga biktima. Nakaantabi rin doon ang mga medical team. Tutok lang po dito sa Balitang Hali para sa pinakasariwang impormasyon tungkol sa paglubog ng MV Trishna Kristen 3. At update na po tayo sa rescue operation sa lumubog na MV Trishna Kristen 3 sa Basilan. Kausapin natin si Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Good morning po, Sir Randy and Ma'am Connie at maraming salamat. Sir Rafi at maraming salamat sa upunyadan ngayong umaga. Ano po yung initial na impormasyon nyo sa dahilan ng paglubog nitong MV Trishna Kristen 3? Well, ongoing po ang kinakandak po nating investigation, Sir Rafi. Pero ang nakikita po natin sa mga factors is yung weather condition po ngayon. Medyo maalon po talaga sa area na yan. But definitely lahat po ng mga questions, no, how the incident happened, magiging part po yan ng ating investigation. But currently, as time is of the essence, Sir Rafi, ay ongoing po ang kinakandak nating area search po. Nabanggit nyo po kung maalon po dun sa area na yon, meron ho bang abiso noon sa PCG para lumayag yung mga barko? Well, based po sa initial statement po na nakuha natin, nagkaroon naman po ng clearance. Wala naman po nakataas na gale warning dyan sa area na yan. Wala rin naman pong signal. Ngayon po ang nakikita po natin na factor is yung amihan. So pag amihan po kasi sa Rafi, may possibility na paglapas po natin sa open sea, talagang maalon po talaga sa part na yan. So as to the other reasons po or causes na itong incidente na to, that would be subject for investigation po. Sa ngayon po, ilan pa po yung hinahanap? As we speak po, 28 pa po ang ating hinahanap. Okay. Linawin ko lamang po, halos kalalabas lamang ng barko dun sa pantalan. Tama ho ba? O ilang oras na itong bumabiyahe nang lumubog ito? Yes po. Umalis po ito ng Zamboanga kagabi, 9:20 p.m. So na-receive po natin yung distress report galing sa dalawang Coast Guard natin na on board sa barko at Sea Marshal, halos 1:50 a.m. Okay. So nasa vicinity lang po siya ng Basilan. So medyo malapit-lapit pa po siya sa Zamboanga kung gayon. Yes, opo. Tama po kayo. Malapit-lapit na rin po. Kaya naging kahit papano maging mabilis pa rin po yung pag-dispatch natin ng ating mga assets po. At saan po yung search operation po ninyo ngayon? I would assume dito sa mga isla sa paligid ng Basilan. Yes, tama po kayo. So ongoing rin po ang ating coordination with the local government unit to help us in locating po itong hinahanap pa rin po natin ng mga missing individuals. At tugma naman po ba yung manifesto, yung bilang ng mga pasahero dun sa mga nakalista sa PCG? We are still verifying, pero siguro, Sir Rafi, mention ko na rin, no, kasi may mga pumakalat rin na mga misinformation na initially overloaded daw po itong motorboat na ito. As per initial inquiry po natin, 352 yung authorized passenger. And passenger po ito, Sir Rafi. So we have 332 passengers at that moment. So Okay. siguro, ikuan ko na, Sir Rafi, na pag maganda mo mga misinformation, siguro mas maganda kunin na lang po, antayin na lang ang statement po ng ating mga official na ahensya. Siguro kung pwede nyo na rin linawin, since Roro po ito, kumusta kaya yung mga, kung maayos bang na isakay yung mga nasa cargo hold nitong barkong ito? Kasama rin po yan, Sir Rafi, sa iniimbestigahan po natin. Kung ito po ba ay posibleng dahilan rin ng paglubog nitong boat na ito. At nakita po natin sa mga video, nakadeploy naman itong life vest at mga life raft nitong barko. Tama ho ba? Maayos naman na nakadeploy itong mga emergency equipment ng barko? Yes, tama po kayo, Sir Rafi. Okay. Kumustahin na rin po namin yung update sa tumaob na MV Devon Bay. Kumusta po yung mga sakay nito? Kaninang umaga po ay na-receive na po natin sila dito sa Manila. Kahapon po nagkaroon ng small boat to small boat transfer dahil medyo maalon po talaga sa area ng Baho de Masinloc.
So kanina, 15 survivors po ang ating tinanggap at na-turn over po natin yan sa Department of Migrant Workers, and meron po tayong dalawang casualty po na tinurn over na rin po natin for appropriate disposition. Ang boat-to-boat transfer po between PCG and the China Coast Guard, tama po ba? Yes, tama po kayo, Sir Rafi. At kumusta naman po yung naging koordinasyon nitong dalawang Coast Guard, Coast Guard operators? So naging smooth naman po ang ating transfer kahapon. Ang naging mekanismo po natin is we use the Maritime Rescue Coordinating Center, no? So fortunately, the Philippine Coast Guard is the agency responsible for this MRTC. At ang counterpart po natin for the Chinese side is the Hong Kong Rescue Coordinating Center. So naging maayos naman po ang ating koordinasyon at wala naman po tayo na-report na anumang insidente during the transfer po nito mga rescue crew at kasama po yung dalawang standover po. At may posibleng dahilan na po ba sa paglubog nitong barko? Well, based po sa interview natin sa isa sa mga survivors, ito po kasing Devon Bay, ang kargamento po nito is nickel ore. So it is loaded of 55,000 tons of nickel ore. So nagkaroon po ng liquefaction yung moisture ng cargo that caused the shifting of the weight to the left side of the ship. So initially, yan po yung naging report sa atin ng agent na halos 25 listing support po itong barko po before po itawag yung distress alert sa atin. And malaki po ang effect ng weather that time kasi masyado po talagang maalon at malakas po yung current. Pero this is just an initial suspicion po natin, no? Again, we will still be conducting investigation and we do not have conclusive data yet. But as we speak po, Sir Rafi, ongoing pa rin po yung ating search and rescue mission din sa area. And definitely after this, we will be conducting our investigation na rin po. Very quickly lang ba po yung search and rescue operation? Kasama pa rin po ang China Coast Guard? Kasama rin po natin sa area ngayon. Again, ang ginawa naman po ng Philippine Coast Guard is nag-radio broadcast po sa lahat po ng barko transiting in the area to be vigilant po. At i-check po kung meron po silang nakita na mga unusual na mga floating objects to check and report to the Philippine Coast Guard po. Okay. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Si Philippine Coast Guard spokesperson Captain Noemi Cayabyab. Nasa peak na ang hanging amihan, kaya nagpaalala po ang pag-asa sa posibleng cold surge. Ayon sa ahensya, maaaring bumagsak sa 6 to 7 degrees Celsius ang temperatura sa mga bulubunduking lugar sa bansa gaya ng Benguet. Patuloy na mararanasan tuwing madaling araw ang malamig na simoy ng hangin. Kaya maiging magsuot ng jacket o sweater bilang pangontra sa ginaw. Mainam din ang uminom ng mainit na inumin o humigop ng mainit na sabaw para maibsan ang lamig. Ngayon pong Lunes, nakapagtala nga sa La Trinidad, Benguet ng 11.2 degrees Celsius na minimum temperature, habang 20.5 degrees Celsius dito sa Quezon City. Magpapaulan naman ngayong araw sa ilang panig ng Southern Luzon, Visayas at Mindanao ang weather system na shear line o ang nagsasalubungang hangin ng amihan at easterlies. Base sa rainfall forecast ng Metro Weather, uulanin ang halos buong Visayas sa mga susunod na oras. Maigi pong maging alerto sa intense to torrential rains sa ilang panig ng Eastern Visayas na maaring magdulot ng baha o landslide. Posible rin ang ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila, Northern Luzon, Aurora, Southern Luzon at Mindanao. Ito ang GMA Regional TV News. Oras na para sa maiinit na balita ng GMA Regional TV mula sa Luzon. Patay sa pananakal ang isa pong babaeng 17 anyos pa lamang sa Lipa, Batangas. Chris, natukoy na ba sino ang suspect sa krimen? Connie, ang dating live-in partner nagbiktima ang umamin sa pulisya na sinakal hanggang mapatay niya ang biktima. Sa investigasyon ng pulisya, nagpaalam ang biktima na dadalo sa isang birthday party sa Barangay Tambo noong January 21 pero hindi na siya nakauwi. Nakipagkita rin daw noon ang biktima sa dati niyang ka-live-in para kunin ang sustento para sa kanilang anak. Doon na raw nangyari ang pananakal. Natagpuan ang katawan ng biktima ng kanyang kapatid sa damuhan malapit sa kanilang bahay. Sumuko sa pulisya ang suspect sa follow-up operation sa Tinambak, Camarines Sur. Maharap sa reklamong murder ang suspect na wala pang ibang pahayag. Patay naman ang isang motorcycle rider sa San Carlos, Pangasinan
nang mahulugan ng sanga ng puno. Base sa investigasyon, napadaan lang sa lugar ang 70 anyos na lalaking rider nang masaktong may nagpuputol ng sanga doon. Nahulog daw ang sanga at nadaganan ng rider hanggang mabagok siya sa pavement sa kalsada. Sinampahan ng reklamong reckless imprudence resulting in homicide ang lalaking nagputol ng sanga. Sinusubukan pa namin siyang kunan ng pahayag. Milyong-milyong pisong halaga ng ari-arian ang napinsala sa sunog sa Barangay Santa Cruz sa Makati City kagabi. Iniimbestigahan ng sanhi ng apoy. Balitang hatid ni James Agustin. Ganito kalaking apoy ang bumulabog sa mga residente ng Barangay Santa Cruz sa Makati City bandang alas 11:35 kagabi. Ang ilang bombero umakyat sa bubong para malapit ang makapagbuga ng tubig. Itinaas ng Bureau of Fire Protection ng unang alarma. Tila ang mga responding fire truck sa Ponte Street. Napula ang apoy matapos sa mahigit 1 oras. Si Michelle Rose kauuwi lang galing sa Zumba. Patulog na raw sana siya nang gumamit ng banyo sa ikatlong palapag. Pagbaba ko ng second floor, naamoy ko na yung sunog. So ginising ko na yung anak ko, yung mga kapatid ko. Yung pinababa ko na yung anak ko kasi sobrang ang lakas na. Nakita nila yung may mga nagiinuman diyan sa baba. Pagkakita nila doon sa may bintana, ayun na yung sunog. Biglang lumabas na sa bintana yung sunog. Si Joel naman nasa biyena niya na mangyari ang sunog. Pagka-uwi niya malaki na ang apoy, iilang gamit lang ang kanilang naisalba. Sumaba lang pong gamit, pero sa taas, wala na po. Walang damit, talaga wala. Kamusta naman yung mga kasama niyo sa bahay? Okay naman daw po. Tinawagan ko naman, nasa kabilang bahay na. Nasiguro po namin na nakalabas po lahat ng mga bata at saka magulang. Wala pa kaming motibo kung anong pinagmulan ng sunog eh. Ayon sa BFP, 3 bahay ang nasunog. Apektado ang 5 pamilya, katumbas ng 18 individual. Inimbestigahan pa ang sanhi ng apoy na nagsimula sa ikalawang palapag ng isang bahay. Wala dyan yung nakatira nung occupant ng pinagmulan ng apoy, wala dyan. So maaari tinitingnan natin yung anggulo na luma na yung bahay. More than 60 years na yan according to Mr. Arsenio. Tapos tinitingnan din natin yung huling palit ng mga wirings. Walang nasugatan sa insidente. Tinatayang umabot sa mahigit 5 milyong piso ang pinsala sa ari-arian ayon sa BFP. James Agustin, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Pirmado ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacanan ang kontrata ng 2 pang natuklasang palpak at substandard umanong flood control project sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Nakakulong ngayon si Pacanan dahil sa kasong malversation para sa isa pang substandard na proyekto sa naturang ding bayan. Balitang hatid ni Darlene Kai. Teves upang tingnan. Nang una ko pong na-notice, bukod sa wasak, yung pagkakagawa ng disenyong ito. Pag tinitingnan ko nga po, nagugulat ako. Palpak at perwisyo ang tawag ni Oriental Mindoro Governor Bons Dolor sa 2 flood control project na ininspeksyon niya sa Barangay San Andres sa Nauhan, Oriental, Mindoro. Hawak ni Dolor ang kopya ng litrato ng umunoy plano para sa road, dike and esplanade sa mag-asawang Tubig River. Hindi na nga raw sinunod ang plano, sira pa ang bahagi nito at maikli pa ang sheet piles ng sukatin. Kaya raw lalong binaha kamakailan ng ilang lugar sa mga bayan ng Victoria at Nauhan. Ayon sa disenyo ng DPWH, una muna ang sheet piles, pagkatapos ng sheet piles, saka ilalagay. Yun, ang tawag nila doon ay ito, foundation fill doon sa ilalim. Ang tawag nila dyan, geotextile, pampatibay dapat. Ang problema, kitang-kita nyo naman, salit na nasa loob, nasa labas. Ito yan ha, hindi tayo nagawa niyan. Ayon sa contract agreement sa DPWH website, February 11, 2023 sinimula ng 2 proyekto. Ang isa ay natapos umano ng February 5, 2024. Ang isa naman, December 10, 2023 ang completion date. Nakakapagtaka lang po, 2 stretch, may 200 milyon ang isa, sabay ini-award, sabay binigyan ng notice of commencement, sabay din dapat nagpanimula. Pero dapat magkaibang kontratista dahil 2 magkaibang proyekto, pero iisa po ang kontratista. Ngayon, makalipas lamang ang mahigit 1 taon, ito na ang flood control na ginawa. Nakakalungkot,
Dahil sa halip na nakakatulong sa ating mga kababayan, naging sanhi pa ng pagbaha. At pag hindi ito itinama, ang mag-aganap sa atin, ibayo pang baha. Pirmado ni dating DPWH Mimaropa Regional Director Gerald Pacana ng parehong kontrata. Mahigit 210 million pesos ang pondo kada proyekto na lumobo pa sa mahigit 217 million pesos hanggang sa matapos ito base sa isumbong sa Pangulo website. Nakakulong ngayon sa New Quezon City Jail si Pacanan dahil sa pagkakasangkot niya sa isa pang umano'y substandard na flood control project sa Nauhan Oriental, Mindoro rin. At kasalukuyang nililitis para sa mga kasong graft at malversation of public funds through falsification. Ang kumpanyang New Big 4J ang kontratista ng parehong flood control project na ininspeksyon ni Dolor. Pinuntahan namin ang kanilang address na nakalista sa mga dokumento ng DPWH pero sarado ang opisina at wala kaming inabutang tao. Kinausap na raw ni Dolor ang mga taga DPWH Mimaropa at DPWH Oriental Mindoro District Engineering Office. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na kunin ang panig ng DPWH. Darlene Kai, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Samantala, pinuna ni Senadora Amy Marcos ang palasyo kasunod ng pagkakasakit ni Pangulong Bongbong Marcos noong nakaraang linggo. Ayun, nagkasakit na nga si Bongbong, pambihira talaga. Wala kasing nag-aalaga sa kanya. Sino ba dyan sa nakapaligid sa palasyo, sa dinami-dami ninyo, ang talagang nagmamahal sa kapatid ko? Sabi pa ng Senadora, magpalakas si Pangulong Marcos at talikuran na ang mga anyay panggulo lang kung ano-ano raw ang ginagawa ng mga tinawag niyang feeling presidente sa palasyo. Maayos ang lagay ng Pangulo matapos maospital dahil sa diverticulitis o pamamaga ng bahagi ng large intestine. Sagot ng palasyo, huwag gawing biro ang kalusugan ng Pangulo. Huwag din daw magpaka-plastic sa mata ng nakararami. Abiso sa mga motorista, may big-time oil price hike sa ilang produktong petrolyo bukas. Sa anunsyo ng ilang kumpanya ng langis, 1 peso and 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 40 centavos naman ang taas presyo sa kada litro ng gasolina, habang may 80 centavos kada litro namang taas presyo sa kerosene. Pangatlong linggo magkakasunod na hike na yan para sa gasolina, habang pang-apat naman para sa diesel at kerosene. Bronze medalist si Pinoy pole vaulter at Olympian EJ Obiana sa 2026 East of Indoor Meet sa Düsseldorf, Germany. Ito ay matapos ma-clear ni EJ ang 5.65 meters. Si Menoglu ng the Netherlands ang nakakuha ng ginto, habang naka-silver naman si Sam Kendricks ng Amerika. Ito ang unang kompetisyon ni EJ ngayong 2026.